Halika kayo guys, magluto tayo para mayroon tayong merienda. At ito naghanda na ako ng 4 na itlog dito sa aking mixing bowl. At ngayon, dagdagan natin ng 1½ cup of brown sugar. 1½ lang instead na 2 cups kasi baka sobrang matamis naman. At ako ay palaging nag-observe sa matamis. Kaya palagi nating iniingatan. Pero masarap naman, matamis naman yung 1½ cup lang na brown sugar. Brown sugar ang ginagamit ko kasi more healthy. At ngayon ay haluin lang natin. At saka naman natin idagdag yung ibang mga ingredients. So ngayon, lagyan natin ng 1½ cup of normal oil. Hindi ako nagalagay ng butter or margarine. Mas maganda yung oil kasi healthy. At ito, haluin ulit natin. Haluin ng maigi para maghalo ng husto. At ilagay ko na yung aking yeast. Yung pang-raise up ng tinapay or cake. Bali, fresh ang ginamit kong yeast. Hindi ako gamit ng powder kasi mas maganda yung fresh kung mayroon namang fresh. At dagdagan natin ng 1 teaspoon of cinnamon or kanil. Ginalagay ko lang guys sa kamay ko pag ako ang nag-measure. Estimation lang. And then lagyan natin ng less than 1 teaspoon of baking soda para mayroong kaunting preservative yung ating niloloto kasi pag walang preservative madaling masira. At ngayon idagdag na natin yung ating 3 cups of flour. Nasa inyo kung anong gusto ninyo gamiting flour, pero sa akin ito ay mayroon ng kasama yan na parang baking powder din, nag-raise up rin ang sarili niya. So ngayon nilagyan ko muna ng 2 cups. At mamaya naman yung 3 cups, haluin ko muna. Kasi titingnan ko kung okay lang yung kanyang texture bago ko dagdagan. Hindi ko lahat nilalagay kaagad kasi in case na medyo hindi magandang resulta, mahirap na magbawas. So, hinintay ko muna kung ano ang sitwasyon. So, ngayon, idagdag ko na yung pangatlong tasa or cups ng flour at syempre haluin na naman ng maigi. Ayan guys, simula na maghalo-halo na naman tayo. Halos lahat ay nailagay ko na dyan, kaya ihalo na lang natin ng maigi. At habang naghalo tayo ay nai-prepare ko na kanina yung aking grated carrots. So, yari na, naghahintay na lang. Pag nahalo ng maigi ito, kailangan haluin ng maigi para yung kanyang flour wala ng puti na minsan may nagabuhol-buhol na puti pag hindi nahalo ng maigi. Pag naluto yun, nakikita talaga. Hindi ako nagagamit ng mixing machine or mixer machine. Ginagamitan ko na lang ng hand. Ngayon, medyo maganda na yung kanyang texture. Pag nahalo ng maigi, ay idagdag na natin yung ating carrots. Bali, 3 cups rin yung carrots ko. Marami ako nagalagay ng carrots kasi mas masarap yung cake na maraming carrots. Ganon ang ginagawa ko. The same rin sa aking banana or magawa ako ng apple cake. Ganon din ang aking procedure. Kagaya rin dito sa carrots. Ang pagkakaiba lang, siyempre carrots ito. At yung banana, ang ginagamit ko nga pala ay butter or margarine. Pero dito sa carrots ay ang ginagamit ko talaga ay oil. More healthy. Ayan, haluin natin hanggang sa maging fluffy or maging creamy, ganun. At masarap kasi
pag naluto yon. Yung carrots kasi naluluto, minsan di na halos makita rin eh. Kaya lang, syempre, lasang carrots talaga. So, ayan guys, at shout out nga pala sa aking mga supporters dyan, followers, sa aking YouTube, sa aking Facebook. Ang aking Facebook ay Be an Eagle at saka Amy R. Navarra. So kung sino man ang gustong mag-follow ay welcome kayo. At ganon din sa aking YouTube, Meld's Cuisine. So, ayan, inaanyayahan ko kayong lahat. Ngayon, tapos na, iset aside muna natin at ilagay ang ating baking dish. Of course, lagyan natin ng kaunting oil. Kamayin ko na lang, mas masarap kasi pag kinakamay. At ngayon ay, medyo marami pala ang nilagay kong oil, pero binawasan ko yan. Ngayon, lagay natin yung ating flour. At spread out para hindi magdikit yung ating mixture pag nailagay at kung maluto ay madali lang kuhain sa baking dish. So ngayon i-add na natin yung ating mixture. Wow, sarap! Talagang very satisfied na naman ang aking tagakain nito. Naghahanap talaga yon sila ng mga matamis or mga cakes, candies, ganon. So, kung minsan gumagawa ako ng ganito lalo't more healthy pag maraming carrots. At ito na, at pagkatapos nito ay ilagay ko sa oven ng 300 degrees by 35 or 40 minutes. So, almost ready na. At dinagdagan ko nga pala ng kaunting cinnamon or canel sa taas para pag nasa oven, mabango na at pag naluto, super bango. Ngayon, luto na. Nanggaling na sa oven, kinuha ko na. Ayan na, nakahalantad na. At tamang-tama lang ang kanyang pagkaluto sa 40 minutes. Dinagdagan ko rin ng 5 minutes kasi normally 35 to 40 minutes. 'Di ba? So more healthy. At mainit pa nga pero gusto ko nang tingnan ang texture kung ano ang resulta. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. At sa mga baguhan, welcome na welcome kayo. So, ito na, umuusok-usok pa yung aking cake pero nakaslice niya. Ganda ng texture sa gitna. At siya nga pala, magawa na ako ng coffee para pagkatapos nitong lumamig-lamig, ready na yung coffee ko. So, mag-enjoy na, mukbang. Thank you for watching and see you next time, mga friends, kaibigan, kabarkada, mga followers, mga fans. Thank you all.